personal na pananaw ko, nandiyan siguro, Speaker Romualdez, followed by Saldico. Okay, since nagpangalan siya. Ito lang since nagpangalan siya, ang tanong natin, may alam ba siya? Wala siyang alam. Kasi kung may alam na siya, unahin niya na si Gutesa. Kasi kung may alam na siya, unahin niya na si Gutesa. Alright, so Mare, please help me understand. Bakit every time na nababanggit si Martin Romualdez, ang laki ng reaction mo? Yung galit mo hindi maipaliwanag. I mean, empleyado ka din ba ni Romualdez? Kasi hindi ko alam bakit ganyan na lang yung gigil mo. Spokesperson ka ni Ngagava, so kung umarte ka man, nadaig mo pa ang First Lady, parang naintindihan ko naman. Pero yung kay Martin Romualdez, spokesperson ka din ba ng dating House Speaker? Nakakaloka. Anyway, sinabi mo na kung may alam si Mayor Magalong, dapat unahin niya si Gutesa. I mean, why Gutesa? Please enlighten me. Why Gutesa? Ano kinalaman niya dito? Mare, hindi si Gutesa ang magnanakaw. Hindi siya yung corrupt official. Okay? Hindi siya kasama sa flood control project. Wala siyang komisyon na natanggap mula sa mga contractor. Wala rin naman siyang mga 10 or 20% na natanggap from the DPWH official. Oo, nagtrabaho siya sa proponent. Pero wala siyang komisyon. Isa siya sa mga taga-bitbit ng maleta na puno ng kwarta na i-deliver sa bahay ni Martin Romualdez, ni Saldico. So hindi ko alam bakit Gutesa? Bakit hindi mo naisip yung dating secretary ng DepEd? Itong si Secretary Bonoan. Si Yusek Bernardo. Itong si Catalina yung babaeng taga DPWH na nag-alok kay Tito Sen ng project. Na by the way, balikan ko lang suglit yan, hindi ako naniniwala na first time niya lang inalok si Tito Sen. The way ng pag-message niya kay Tito Soto, parang it seems to me like hindi naman yun yung first time. Baka nagkaroon na sila ng transaction before, tapos ngayon nakababalik lang ni Tito Sen sa Senate, kaya siguro inalok niya ulit. Anyway, why Gutesa? Ano kinalaman ni Gutesa dyan? Wala naman siya naging pakinhabang dyan. Diba, hindi ka ba interesado sa sinabi ni Sergeant Gutesa? Yun ng mga bagman ni Saldico hindi na makita Yung mga engineer din naman sa DPWH, hindi naman binanggit si Gutesa. Hindi ko alam bakit si Gutesa ang gusto mong unahin. Bakit gusto niyo lagi i-discredit iting si Gutesa? Dahil ba siya yung siya yung kauna-unahan na nagtestimonya na meron siyang personal knowledge about sa pagde-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Diba? Why Gutesa? Grabe. Huwag mo kaming ilihis, Mare. Hindi ko nga alam, Mare, kung bakit ganyan na lang ang pagpapapel na ginagawa mo kay Martin Romualdez. Ano ba? Dahil ba alam mong meron siyang say sa amo mo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Sumisip-sip ka rin ba kay Martin Romualdez? Hindi ko nga alam kung bakit ganyan na lang ang hagod mo sa likod ni Martin Romualdez. Hindi mo naman kailangan siyang ipagtanggol. Ilang beses mo na ginawa yan? Not once, twice, or thrice. Marami na. And I really don't understand bakit ganyan na lang pati ang yagballs ni Romualdez, hinihimod mo din. Ano ba to? Pagpapasiklab mo ba ito? Pagpapakitang gilas mo ba ito kay Ngagava dahil gusto mong maging DOJ secretary? Actually, ayon sa aking source, although hindi ko ito kino-confirm chika lang ito ng source natin diyan sa gilid-gilid ng Malacanang, Although si Luis Rob ay isa sa mga kandidato para sa DOJ secretary. Meron daw hanash na isa si kumari ko na pinagpipilian na pumalit sa dating pwesto ni Boying. I do not know hindi pa naman ito konfirmado. Kaya lang kasi, yung sobrang ginagawa mo, Mare, na pagbalok sa batas, yung pagtatanggol sa administrasyon, kahit mukha ka ng syunga-syunga, yung dignidad mo, yung pagiging abogado mo, nakalimutan mo na rin. Ano ba to? Dahil ba ito sa posisyon
na hinahangad mo. Remember, ang administrasyong ito, pag meron kang magandang ginagawa para sa kanila, may reward yan. Yung ba yung hinihintay mong reward, Mare? Kaya nagkakaganyan ka. My God.